Breaking news mga kababayan. Nako po, palasyo na windang. At dito si Auntie Claire na tagapagsalita ng palasyo, bumira. Tinawag na lousy script ang money delivery scheme ng mga pasabog na mga Marines. Dahil nga po mga kababayan ay direktahang tinukoy si Pangulong BBM doon sa kanyang bahay sa Paoway, Ilocos na nag-deliver ng mali-malitang basura na tinawag na pera. Grabe mga kababayan, at marami pang sangkot na allegedly mga kababayan, mga senador at mga kongresista na dito napapaloob at sangkot. Ayon na rin sa mga salaysay na sinumpaan or sinulat dun sa kanilang mga sariling pagsasalaysay, isa po si Tito Soto nang nabigyan ng bilyones na 5 maleta na basura ng pera. At dito mga kababayan, Auntie Claire, nagwala na naman. Ito po, pakinggan po natin ang pasabog dito sa Net25. Nabira dito sa Net25. Ang sabi naman ng palasyo, Jen, Malacanang, nako po, sino bang gumawa ng script na yan? Napaka-lousy. Lousy. Ayun. Ito sabi ni Attorney Claire Castro, Yusek, ano masasabi mo doon sa mga mali-maleta daw? Yusek. Tindi. Palingan laban sa Pangulo. Lousy script. Oh, Hindi pang award-winning. wow. Hindi malinis. Wow. Alam mo na may kasinungalingan. Nako po. So, sino ba ang nasa likod nito? Alam. Siguro dapat malaman nyo kung sino ba yung may-ari ng sasakyan na siyang sumundo sa kanila matapos ang press briefing or press con nila. So, paulit-ulit na kasinungalingan. Dapat nyo siguro malaman kung sino talaga. Ayan mga kababayan, ayon kay Auntie Claire, isang paulit-ulit na kasinungalingan, walang katotohanan at puro paninira lang ito. Lousy script. Sino ba ang mga sumundo sa kanila? Dapat inyong malaman sino, kaninong sasakyan ito. Lousy script nga ito. Hala ka, mga kababayan ko. Grabe na. Alamin nyo muna. At baka kayo, I believe hindi kayo magugulat. At baka kayo, I believe hindi kayo magugulat. Same people. Nandiyan ang NBI, nandiyan ang PNP. Dapat malaman nila to. Obligasyon nila na kasuhan ang mga nagpapakalat ng fake news. Dapat pa ba silang utusan? Hindi po. Obligasyon ng NBI, PNP, DOJ. Ayun. Tindi. Ayun. Ayun na. Tama, no? Oo. Ayos yan. Yung lousy script. Oo. Lousy Imbestigahan script. kung kanino galing yung sasakyan. Ang nagsundo doon sa mga ano. Oo. Pagkatapos Ayun. na. So yun ang aabangan natin ngayon. Oo. Sino kaya may-ari? May yun. Tsak nga naman, masusundo doon sa kanila. Oo. Hala ka, mga kababayan ko. Ibig sabihin, huhulihin na naman ng NBI. Huhulihin ng PNP. Sila ang nagpapakalat ng fake news. Naku po mga kababayan, delikado pala ang mga Marines na ito. Mahuhuli ng NBI. Hala ka, tuloy pa natin. Kasi akala nila, hindi wala silang kamalay-malay kasi alam na, negosyante si Congressman Saldico. Operations. Operations sa kanila. Kaya dun daw, nung pumutok daw yung, may naikwento rin kahapon yung pumutok daw yung usapin ng flood control. Oo. Doon nila doon pala nanggaling yung Nagkaroon na sila ng dinideliver ano. natin. Lalo na siguro nung nagsalita si Si Orly Gutesa. Orly Gutesa. Oo. Yun, isa pa yun. Eto, nabanggitin yung mga address dyan eh. Ha? Nako. Meron, specific Oo. eh. Eto, meron isa sa Forge Park. Yung townhouse dyan. Ay isipin nyo mga kababayan. Kompleto Ricardo. Detalyadong-detalyado. Ganadong-ganado. At interesado. Interesting ang balitang ito. Talagang isinalaysay nila. Alam nila kung saan nila diniliver. At pati sinabi rin kung sino ang mga bossing. Nako po mga kababayan ko.
Oh, sa Talaga may ano naman. yan, mga Polo Club. Yung sa McKinley Road, ito yung McKinley. kay Speaker, di ba? Sinasabi. Yun ba yung ano, yung under construction daw, Yung under number renovation? 42. Ah. Yung sa Nara Street, South Forbes naman to. 41, yan ata yung kay Pangulong Bongbong Number daw. 14. 14 ba, 41? Meron pang 41, iba, Ah, iba pa yung 41, Number 30, Tamarind Street. Oho. Ito yata yung under, yung Tamarind. Ah, yung Tamarind, Oo. oo. Tapos may number 41, Nara Street. Oo. Ibig sabihin doon sa South Forbes, dalawa. Isang number 14, isang number 41. Diba? Meron pa sa Green Hills, San Juan, Ah, ganon. sa Maidas Hotel. Ayun. At office mismo ni Saldico sa House of Representatives. Oho. To be honest, sometimes I actually have no idea what's Ayan mga kababayan, tumutugma po ito sa mga naunang salaysay ni Gutesa. Talagang konektado ang kanyang mga naunang sinalaysay dito sa Senado. Na yun naman mga kababayan, diniscredit agad ni Ping Lacson at ni Tito Soto na sinabi na dinaya ang pirma ng isang abogado sa Pasay. So ngayon mga kababayan, ayon din kay Lacson, talagang kaduda-duda na tila ang kanyang sa kanyang pansariling opinyon ay isa itong wrong timing, wala sa ayos. Bakit pinasabog sa araw ng celebration ng People Power? Hala ka, mga kababayan, wrong timing daw. Ayan po ang kanyang sinabi sa kanyang interview. Tila nakakaduda ito. Hala ka, grabe. Ang napansin ko lang dito, wala dito yung binanggit ni Saldico na hanggang dyan sa Aguado. Ah, meron din dyan, meron dyan. Pag meron nabasa din ko, dito, may kasama mo sa dyan. bandang baba pa. Nagatid din sila ng pera sa Aguado Ah. at saka yung doon sa may Paway. Gamit pa nga yung aeroplano. Ganun ba? Meron din yan, oh. Kasi 31 pages ata yung sinumpaang salaysay na lang yan. Eh. Oo. With pictures. Ang isa sa pinakamatindi dyan, yung kay, kay kung Stella Kimbo, totoo kaya yun? Isa ba yun o kasambahay? Parang Ay, nasa picture? kasi naka-face mask. Ay, mamaya, isa-isay natin. Ha? Oo. Ang bahagi pa dito, ang sabi nila, kinukumpirma namin na totoo ang mga salaysay ni Master Sergeant Orly Gutesa Ayun, yung corroboration nila. na Oo. kanyang binasa sa harapan ng Senate Blue Ribbon Committee na aming napanood sa telebisyon. Nakasama rin namin siya sa pagdideliver ng mali-maletang pera sa ilang opisyal ng gobyerno. Ang mga larawan, eto na, Yan, may pictures nga na nagsimula pinakita. na. Ay nagpapatunay na kasama namin siya at nakasama rin siya sa pagdideliver ng pera. Ayun, larawan, kasama si Master Sergeant Orly Gutesa. Isinama rito. Ayun, nakangiti eh. Smile sila. Tapos, larawan ng mga maleta, pera, kasama si Master Sergeant Orly Gutesa. Ayun, sa bandang parang hotel ito eh. Yung ano tawag doon sa ginagamit ng mga bellboy? Na Ay, yung lalagyan trolley. ng- Yung Ay, trolley. Oo, trolley. Andun yung mga maleta. Oh. Oo. Ayun. Napanood din namin ang mga naisiwalat ni Saldico sa pamamagitan ng social media at pinatotohanan namin ang kanyang mga sinabi tungkol sa pag-deliver ng pera sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno. Ayan po, yung picture ni si Gutesa pala yan, ano? Ah. Oo. Yung mga picture pa lang ito ay nandun sa kanilang mga kasamahan. O kita nyo mga kababayan, detalyadong-detalyado. Nandyan din si Orly Gutesa na isang part-timer. Mga kababayan, kitang-kita nyo, mukhang Gutesa talaga ito at kitang-kita ang mga dilawan, pinklawan at bangagistang mga maleta dito. Halaka. Allegedly, pera naman ito. Kasi mahirap mo naman sabihin, pera nga, baka may gamit. Mayroon pang karton ng biskwit ata yun, no? Doon sa nagsasabi na ito ay AI, nako madali naman yung makita kung totoo. May nga nagsasabi o hindi. bang AI daw yung mga Meron pictures na yan? Meron, no? Meron. Ah, talaga, no? Kasi,
Kung ito ay nasa cellphone, makikita mo yung ano niya, details, di ba? Alam mo, mag-iimbestiga na. Oo. Makikita mo, kahit yan ipinail mo sined mo sa Telegram o sined mo sa ibang ano, Okay. lalabas ang detail niyan kung saan kinuha, may gano'n. Madidetect. May Ganun details na. sa mga digital photos eh. O ayan mga kababayan. So i-check nga natin mga kababayan ang picture na yan nakasama si Gutesa. I-check lang natin. I-fact check natin kung yan ay AI or edited. I-check natin mga kababayan na meron tayong application dito na makakadetect ng mga AI na ano, basura. Check nga natin mga kababayan. Ng maleta. I-check lang natin. Ito, i-check po natin kung ito ay mga AI. Mga kababayan, kung nasaan na yung mga Marines. 18 Marines. I-check lang natin, mga kababayan. Magsasample po tayo kung ito ay AI, 18 Marines. Ito po. O, check natin ha. O. I-check natin kung ito ay AI ha. Magsisave po tayo. Itatanong natin kung ito ay AI. Kung AI generated po ito, mga kababayan. Nasaan na ba yon? O ito po ha, mga kababayan ko ha. Meron akong isa ito. Ayan, ito ba ay original na picture o isang AI lamang? Kaya mo bang i-detect ito? O ayan mga kababayan ha. Meron akong pina-verify sa ChatGPT. O ayan mga kababayan, sabi niya dito, hindi ako makapagbigay ng 100% na sagot kung original o AI generated ang larawan base sa imahe lang, pero maaari kong suriin ang ilang visual clues. Mga napansin na larawan, lighting at anino. Mukhang consistent ang ilaw at mga anino sa paligid, bike, maleta at tao. Detalye ng object, ang mga maleta, gulong ng bike at hagdan ay may natural na texture at hindi mukhang distorted. Mga kamay at mukha, walang halatang deforminize. Karaniwang issue sa AI tulad ng mga sobrang daliri o hindi pantay na facial features. Text sa larawan, ang mga caption ay mukhang printed sa papel at kinuna ng camera, hindi digital. O, tignan nyo mga kababayan. Meron akong pinasuri ito. Ayan. Sinasabi ni ChatGPT, hindi ako 100% pero may mga nakikita akong hindi ito AI. Sinasabi ni AI na original yung mga picture. Kasi yung mga sinasabi nilang picture ng mga kababayan ng mga ito ay mga AI daw, AI generated. Nako, si ChatGPT hindi to nagsisinungaling. Oho. Makikita mo yan. Kaya kung ginawa mo yung AI yan, lalabas siya, walang date, walang ano, walang detalye. Oho. Kasi ginawa mo lang ng AI eh. Ito. Ayun, sige, kasama din si Orly Gutesa. Yan. Sino yung nasa harap? Ang ganda ng ang cute. Hindi Kutis, ha? nabanggit. Pero isa yun nandun sana... Yan ba isa yan tata si Lube eh. Parang tube. Tube. Oo. Tube. Oh. Tube, oo. Maynard Tube. Okay. Oo. Si Belnard Tube. Ayan. Bernard. Belnard. O yan mga kababayan, o saglit lang, ano naman sinasabi ng mga tao? Barya lang pala ang 125 million na CF ni Vice President na totoong idinidikdik nila, which is ayon sa COA ay nagamit naman sa tama. Tingnan nyo. Dalhin na sa dahig yung ex-Marines para ipa-verify yung mga ICC personalities. Nako, pinagtatakpan na naman ni Lacson. Isiniwalat ng mga Marines. Totoo ba yan o musta lang tatay ninyo? Nako, grabe. Mga bigating So, anong masasabi nyo dito mga kababayan ko? Na tila
Tila meron na namang pagtatakip. Grabe, kasuhan ninyo si Claring para magkaalamanan. Abnormal talaga tong babae na to. Ha 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 ha. Hirap ni hirap na pagtakpan ang katotohanan, sabi ni Marie Chris Suwan. Dapat imbestigahan, hindi daldal ka Castro. O tignan nyo. Dapat ganun kasi ang analysis. Sasabihin niya, imbestigahan. Hindi sasabihin mo, scripted agad. Lousy script. Sasabihin mo, meron namang batas na mag-iimbestiga sa tamang pag-iimbestiga. Di ba dapat ganun, hindi lousy script agad? Grabe naman yan, Auntie Claire. Ano na naman ang sinasabi mong tila pagtatakip na naman, sabi ng mga tao dito, mga kababayan ko. Tuloy pa natin. Tapos binanggit na rito yung tungkol sa ICC operations, Jen. Oo. Yun daw nautusan naman sila na magpalit ng peso to dollar. Oo. Yun naman. Na 56 million pesos Oho. bawat maleta. So, katumbas ng 2 2 million. million na US dollar. At may mga picture sila ng ano, Ayan, no? Nung mga ICC. Yung mga tawag nila yan, foreigners eh. Foreigners kasi hindi mo nila kilala. Hindi nila alam, Oo. Sabi Nito nila na lang foreigners. Nitong nakaraan na lang nang nakita nila sa ICC, ito nga yung mga taong nandoon. Aha. Ayan, no? Tumuloy ang mga taga-ICC sa Citadines, Makati. Citadines ba basa doon? Hindi ko alam yan eh. Yung hotel na hotel. Citadel sa ata yan. Citadines. Ganon. Oo. 2 weeks doon. At sila din na nag-provide ng security. Sila din pala eh. Kasi O isipin nyo mga kababayan, yung mga ICC investigator na kumukuha po ng mga information sa mga allegedly EJK victim ni Tatay Digong, napondohan din daw allegedly at nabigyan ng 2 million. At si Trillanes ang nag-asikaso sa mga foreigner na ito. At sinasabi ng mga 18 Marines na ito, nakita mismo ng kanilang dalawang mata, mga kababayan ko, at nagpapalit ng $2 million para sa pagpupundo ng kanilang ginagawang pag-iimbestiga dito laban kay Tatay Digong sa kaso na inano ng ICC na crimes against humanity. May pondo pala, pinondohan daw umano ng gobyernong ito para mapabilis, hindi mahirapan ang mga ICC investigator. Yan po ang nasa salaysay ng mga 18 na Marines. Naku po mga kababayan ko. nga in charge ata si Senador Trillanes saka si Congressman Saldico Ayun. dito sa mga ICC investigators na ito. Yun ang kanilang binabanggit do sa Ayun. sa affidavit. Yung isa sa pala sa nakilala nila ngayon, si Chantal, no? Chantal Daniels. Daniels. Nakita nila dun sa hearing. Andos ka. Nasa ganun. hearing. Pakita mo yung picture sa hearing. Ayun, no? Ayan, si Chantal, di ba? Yun daw yung Tapos pinaka-ICC team nakita, leader. andun nakaupo sa prosecution. Ayan, no? Ayun, no? Siya ba yan? Oo. O isipin nyo mga kababayan, ito pala yung naglalakad sa kalsada, nakuha na ng picture, ito binigyan nila ng pera. Grabe talaga. Ang lupit, sabi ng mga tao. Team leader Yun pa nasa pala. likod. Team leader ng ICC investigators. Ayun. Sila pala yung pumunta rito. At meron Pero pa wala siyang namang sinabing sila na binigyan ng pera. Sinabi lang, walang direkta na In-accommodate. in-accommodate. oo. accommodate. Ibig sabihin yung gastos lahat. Ng, Yes. Parang sila ang nag-sponsor. oo. Tapos, yun daw mga iniimbestigahan ay kung sino lang ang dalhin sa kanila. Yes. Yun. Hindi talaga, parang mangangalap lang talaga ng mga salaysay. Salaysay na against Duterte daw talaga. O isipin nyo mga kababayan, allegedly si Trillanes ang nagdadala ng mga tao para makuhanan ng impormasyon laban kay Tatay Digong. Kung sino lang yung kanilang damputin at ilagay doon at magsalaysay laban kay Tatay Digong para madiin ito.
sa ICC. O kita nyo mga kababayan, in-interview ba nila ang karamihan o yung piling-pili lang na yung alam nila na talagang natamaan ng kamay na bakal? Pero tayo mga kababayan, tuwang-tuwa tayo kay Tatay Digong. Tayo ay naging masaya ng 6 na taon. Kayo na umusga. Diba? Nakinabang din naman kayo sa kapayapaan at peace and order ng Pilipinas nung panahon ni Tatay Digong. Tangalista lang hindi naniniwala dito. Pero nakinabang sila sa pulisiya ni Tatay Digong. Ayun. Oho. Kami ay naghalinhinan sa pagsundo at paghatid sa airport sa mga ICC personalities noong 2024 at 2025. Binibigay ni Sunny Trillanes kay Bernard Tube ang contact number ng mga taga-ICC sa amin na aming susunduin sa airport. Ayun. Alam mo, mahirap pong enuhin ito, Jen, ha? Kung ito ay, well, kasi yung detalye nito, Oh. mahirap gawing ano lang eh. Kung i-inventuhin mo lang. Gagawa ka lang ng istorya? Oo. Well, Kasi tama halimbawa ka rin. ito ha, Oo. makikita mo naman sa mga logbook doon sa hotel eh. Kung Oo. meron, di ba? O kaya doon sa mga CCTV camera kung na-preserve nila. Pati yung mga picture na yan. At saka alam mo naman ng Marines, hindi yan more on kwento. Alam mo, combatant yan, no? Oo. Sa lahat ng sangay ng AFP, yung Marines, ang, hindi mo pwedeng diktahan eh. Kung anong gusto mo sa kanila. Well, sumusunod sila sa mga officers nila. Pero yung tagalabas, mahirapan mong diktahan yung tauhan ng Philippine Marines. Tarson. O kita nyo, mga kababayan, mga Marines yan, mga sundalo, kilalang sila ay may loyalty at isa talagang masunurin ito at may prinsipyo. Ito na daw ang kanilang huling laban ng kanilang pagiging sundalo. Paninindigan daw ito. Sabi nga ni Manang Aimee, wag naman sanang humantong sa puro presscon lang ito. Humarap kayo sa Senado. Ito naman ang binanggit ni Attorney Baligod na tumatayong legal counsel ng mga sundalong ito na nagpasabog nga ng mga isyong ito na kinakasangkutan ng mga matataas opisyal na kanilang tuwirang sinalaysay sa kanilang affidavit na yung mga sinabi ni Orly Gutesa ay tumutugma. Naku po mga kababayan, mahirap ng pasinungalingan ito. Pero sabi nga nila, lahat ng mga sinasabi nila ay isang allegation muna. Yung mga sinabi na mga sangkot sa kanilang salaysay ay nananatiling isang inosente. Disclaimer po yun mga kababayan, hanggat hindi napapatunayan ng korte na ito ay totoo. Na hanggang aligasgas lang, hanggang alingasngas, hanggang chismis, sila ay inosente. Pero pag ito ay ininvestigahan, napatunayan, doon natin sila husgahan, okay? Sa patas po na pagbibigay ng reaksyon. Eto, ang ICC Group ay palagi pumupunta sa Midas Hotel sa Pasay City, 2024. Holiday Inn Glorieta at Holiday Inn Makati 2025, kung saan doon nila kinakausap o ini-interview ang mga tao na pinapakontak ni Bernard Tube, pinapakontak kay Bernard ni Sunny Trillanes. Eto, tapos may mga pangalan eh. Kung sino yung mga kinokontak eh. Si Police Brigadier General Jerry Protasio, Police Colonel Santiago Jordan, Mayor Jed Mabilog, Kervin Espinosa, yung pare na si Plaby, bilhin mo na ba dyan? Ay, isipin nyo, si Father Plaby, na isang durugista na umamin sa Senado na may gawad magsaysay. Na wag daw husgahan ang mga gumagamit at nagbebenta ng tingi-tinging pulburon dahil ito'y isang hanap buhay lamang, hindi naman sila yung mga big time. Wag natin silang husgahan, bagkus kaawaan natin. Aba, parang sinasabi na konsintihin natin na. Ito yung mga against Duterte nga yan. Police Colonel Santi Mendoza, Jeffrey Latayada, at Colonel Angel Garciliano. Oho. Pumunta rin sila sa bahay Kalinga
ni paring Plabi. Ah, oo. Para makausap ang pamilya ng mga biktima di umano ng EGK at sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Ayun, at may mga picture nga po eh. Oh. Ayun, makikita natin. At mahaba pa ang kwentong ito. Ayan, mga kababayan ko. Anong masasabi nyo? Ibigay nyo ang mga reaction nyo dito, mga kababayan ko. Ano po ang masasabi nyo dito? Kay Manang Claire na sinasabi niya, isang lousy script na tila ito ay may politika. Ganon din ang sinabi ni Auntie Claire. Pare-pareho ng reaction na tila nag-aabogado agad na wala pang investigasyon na ginagawa. Okay po? Ako si The Wonders Philippines. For transparency, for a better democracy, mabuhay po at shout out sa inyong lahat mga kababayan. Ipanalangin po natin na merong makikita na resulta at magkaroon ng hustisya ang nangyaring pagnanakaw sa kaban ng bayan. Okay po? Like, share po at subscribe ang ating YouTube channel. Salamat po. At i-follow nyo po yung ating page sa FB, The Wonders Philippines. Mabuhay po.